May buntag niyo tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Baka magbibisaya ako ngayong araw na ito para ano na natin yung mga Bisayan brothers natin. Kibaw mo mga taga Cebu ko, Bisaya agad akong numerong lingwahe. Tagalog kaduha, niya English ikatulo, kaya naama ko nga rin sa States, Estados Unidos kapuyo. Magsige lang kog storya parte Bitcoin kay mo man akong tinuuhan na ang Bitcoin makatabang yun nato tanan, munay pinaka asset na mapalit nato na makausab sa atong kinabuhi, na ang atong makaginhawa ta sa mga kalisod kung mo invest sa Bitcoin. Pero magbalik-balik ko, ang Bitcoin volatile kayo, pasabot ana, grabe kay mo saka, grabe sa kay mo ubos, na daghang kay tao mahadlok kay muubos gali yung sila asan man akong kwarta, unsa naman imbis na musaka naubos noon, so kung dili niyo kaya ng nganlan lang volatility, moingon ko ninyo ay na lang mo invest sa Bitcoin kay mura pa gini mahitabo sa Bitcoin, grabe kay muubos, grabe sa kay musaka. Pero sultian ta mo ang iyang saka mas taas pa sa kinataas-an na hitabo tong una. So kung ang all-time high ron ni abot na mag 70,000 ang usa ka Bitcoin, mula pas sa 70,000 tuo lang gid mo ana. Mo ginang storya sa Bitcoin, inana gina. So pirmi lang nagsaka, pirmi sa mo ubos, pero ang iyang ubos dili gid mula pa sa kinaubsan niya tong una. Unya ang iyang saka mula pas yun sa kinatasan niya kasaka itong una. So ang iyang trend, ana lang yapon, saka lang yapon. Nisugod gud ang Bitcoin, zero gud. Pasabot ana, gihatag na ng Bitcoin libre, wala kay di na kay mo palit og Bitcoin, panghatag na itong una. Unya karon niabot na ko nag 70. Wa 70. 63, 64 na ron. Matawa, sige saka. Ang atong storyahan karong adlaw is about Bitcoin versus fiat currency. Kung wa mo nasuod unsa ng fiat currency, ang fiat currency munay currency sa mga kwarta sa gobyerno, parehag ka ng sa ato sa Pilipinas, piso may atong gigamit. Munay fiat currency sa Pilipinas. Ang sa US, ang fiat currency ang dollar, kay mo man ay kwarta gigamit nga rin sa US. Nganto sa Europe, ang fiat currency, ang euro, muna gigamit nila nga to. So, ang fiat currency, ang gigamit na kwarta sa gobyerno, sa mga lain-laing nasod. Karon ang unsa may ang akong istorya ninyo, ang akong ipakita ninyo, unsay diferensya ng Bitcoin ug ang fiat currency. Ang kinadak-an yun na masulti na ako ninyo parte Bitcoin and fiat currency, ang Bitcoin is kutob ra ginas 21 million na ilang mabuhat na Bitcoin. So dunay scarcity. So pasabot ana, kung 21 million ng Bitcoin mabuhat, balik na sa economics, supply and demand. Kung musaka ang supply, yung taas kay demand, musaka ang presyo. Ang fiat currency, magsige lang sila buhat og kwarta. Kay gikontrol na sa gobyerno. Unya ingon ang gobyerno kung kuwangan na sila kwarta, bubuhat na sila kwarta. So unlimited. Dili scarce. So kung nahutdan ng kwarta ang gobyerno, kibaw kung silang buhaton, buhat na pod. All over the world, muna yung mga buhaton sa mga gobyerno, muna ilang kalaki na mabayaran nila tanan mga serbisyo, tanan mga kinganan buhaton. So masabutan na ang supply unlimited, daghang kay supply. So unsa may tabuan na ang presyo sa kwarta mo ubos. Hunana ang peso tong una daghang kay mapalit, karon ang peso mura na usa ka dako, wanay nada kayo, anong kagamay. So ang nitabuan na kay tungod mo na ang nitabo, ang Bitcoin is gitawag na deflationary. Ang deflationary is mabantayan ng inflation, baliktad na sa inflation. Ang fiat money, which is ang currency,
inflationary. Pasabot ana, kung sige magbuhat og kwarta, daghang kay supply, mo gamay ang presyo sa kwarta, musaka ang presyo sa mga butang. Nganong musaka ang presyo sa mga butang? Kay gamay na may kandidat sa kwarta. So imbis ang, let's say, ang itlog katong una 5 pesos lang, let's say 5 pesos lang kinahanglan mo palit og itlog. Karon kay gamay na magig-value 5 pesos, ma 10 pesos na noon. Karon mo gamay pa gyud ang value sa 10 pesos, ma 20 pesos na. Pila na may itlog sa Pilipinas ron. Pero kibaw ko sige nagsaka. Muna inflation, muna sige saka kay sige ang kwarta, ang gobyerno sige buhat og kwarta. Ang Bitcoin kay deflationary man, baliktad sa inflationary, imbes na ang kwarta mo gamay, musaka ang presyo sa kwarta. So muna ang mga proponents sa Bitcoin, ang nisuporta sa Bitcoin, mas may pang Bitcoin itong gamiton. Kay kibaw ka na dili mo naog ang dili mo ubos ang iyang value, musaka ang iyang value. So ang kung Bitcoin pa atong gigamit, mo barato ang presyo sa itlog kay ni saka man ang presyo sa Bitcoin. Imbis ang Bitcoin is 10 pesos lang ang usa ka Bitcoin na 20 pesos niya, na 40 pesos. Pila na gud 60,000 ang usa ka Bitcoin, abot ng 60,000. Can you imagine? Pila ka but itlog mapalit nimo 60,000? Di lang itlog, balay pod. 60,000 is sa pesos is pila na gud, 1 million na gud na gud. No naana na. Di ba? So ang usap pa kamaayo sa Bitcoin, dili na mausab kay ang Bitcoin is decentralized. Ang storya nako nimo decentralized, ang decentralized way tag-iya, way ga-control, way makausab. Moro ginagyod ang Bitcoin mo na. Way gobyerno gagunit ana, way gobyerno magkabut ana. Way kumpanya na moingon na usbonin nato ang Bitcoin, paninduto nato pa mo na gina ang nakita nimo mao na. Ang fiat money, unsa man? Ang tag-iya ana ang gobyerno. Ang gobyerno magbuot. Kung ganan silang buhat pag kwarta, mabuhat sila. Kung ganan nila usbon ang itsura sa kwarta, ilang buhaton. Kung unsa ilang mahuna-una, buhaton nila, kaya nila kasi sila may tag-iya ana. Sila may ka-control ana. Kada kung diferensya ana. Ang Bitcoin way magbuot, way tag-iya. So, naara na sa open market kung unsay mahitabo ana. Ang mga tao rin, kung kinsay ganan mo palit, mao lalagi ang, so, ang volatility lang muna gihadukan sa mga tao. Kaya kung gamit silang Bitcoin, muubos yung presyo sa Bitcoin, daghang mga suko. Kung mo saka sa presyo sa Bitcoin, daghang malipay. Ang fiat money, which is the currency again, is more stable. Di lagi mo saka kayo, di sa kayo mo ubos. Magsige lag ubos sa tinuod pa. Muna klaro, pero stable lagi siya. Pero sige lag ubos. Asa man ka mo pili ana, kanang kibaw ka na sige ubos, bisag steady, bisag stable, na nalagyan volatility gamay pero magsigig ubos. Kay nung mo katong panahon nakatong ang peso kontra sa dollar 25 nya ni kalitlag 50 ang 50 pesos na usa ka dollar tunguna 25. Di magaling na stable kaayo, pero di kumpara sa Bitcoin mas stable pa ang fiat money. Kaya ang Bitcoin mahimo ra bag gikan sa 60,000 pwede ra man na 20,000. Pero musaka masubra pa sa 60,000. Muna daghan sa daang mga gobyerno mahadlok sa sila sa Bitcoin. Kay tungod lagi ana, kay dili kuno klaro ang iyang presyo, kay grabe kuno kay musaka. Pero suti atas tinuod kay gisugot naman ang acceptance sa mga tao, maghinahina na ang volatility sa Bitcoin, dili na kay grabe. Maghinahina na magka-stable pod. Tungod daghan na kay tao na nidawat sa Bitcoin.
Katong una di pa man kaayo mga traders na may gagamit og Bitcoin. Murag mupalit sila nya, baligya sila. Ila day ibaligya dayon kay ganan sila ng warta. Ila day ibaligya. So baligya nila moubos na sa presyo. Palit sila mosakat sa presyo. Karon kay daghan naman nung gunit dili na ibaligya. Labi nang naapil ng ETF na namalit. So, most likely, kanang problema sa Bitcoin na volatility na ginahinay na kaayo na di na tamahadlok. Pero karon volatile lang gyapon kay Bitcoin, which is munay kung sa gobyerno pa mahadlok sila gamit ana. Pero naroon ba mga gobyerno gagamit og Bitcoin? Ang El Salvador na una. Nalagyan po kayo ubo na. Unya, narasay mga gobyerno nga to sa Africa, narasay mga gobyerno nga to sa Middle East, naghinahina ng dawat o Bitcoin. So, ang governmental, ang global acceptance sa Bitcoin, ang nagkadako. Ang mga kumpanya nang gagamit og Bitcoin, lalo ng MicroStrategy, kang Michael Saylor, muna pinaka-usa sa una, BlackRock, usa kinakadaka na investment company, ang sa Japan, sa China, sa Hong Kong ni apil na silang ETF na anay daghan kaayong kumpanya o mga gobyerno na ginahinay og dawat og Bitcoin. Kung dawato na sa tanan tao, sultian ka ang Bitcoin mas stable na pod, dili na ma-volatile kaayo. Kay mura ba nagihadlok sa mga gobyerno ang volatility sa Bitcoin, muna di sila ganahan mong gamit ana sa mga uban ha, pero ginahinay na nagdawat. Doon na world acceptance, doon na global acceptance sa Bitcoin. So, kamo sad kita mga tao, hinahinay sa nato dawat ang Bitcoin. Kibaw ko daghan pa kay mga tao di mo tuog Bitcoin kay na scam. Ako usa na ko ana. Wa ko ni tuog Bitcoin to for a long time kay nagtuo ko na binuang. Kasagaran sila Michael Saylor kanang mga dagko, kanang presidente sa BlackRock. Puro na sila anti-Bitcoin itong una. Naginahinay na lang na usab ang una nila sa Bitcoin. Tungod, nakita nila ang Bitcoin, mula gina, magsigigsaka ang presyo, unya kontra sa inflation. So, kung kang mga dagko king tao na mutuo ng Bitcoin na wala nituo, unsa ba man ta? Hopefully, ang Pilipinas, kita mga Pinoy, dawato na itong Bitcoin para muasinso itong kinabuhi. Di ba? So, mura ng mensahe na ako nyo tanan karon. Hopefully na mo'y nakatunan. Ang Bitcoin versus fiat currency. Itong una, wag ako kibaon sa ng fiat currency. Nagtuo ko pares auto bitaw. Kaya primero na kong auto fiat man. Sa mga fiat currency? Karon kibaon ako. Ang fiat currency are the money that's run by government all over the world. Muna ang fiat currency. So, ang Bitcoin is way gagunit. Ang fiat currency, gigunitan sa mga gobyerno. So, hopefully, they'll work side by side. Na Bitcoin, as a fiat currency, naggamito na to. Okay. Muna itong lesson karong adlaw. Hopefully, na mo'y nakatunan. O kaduha, ayaw mong kalimot og supply, kanang subscribe. Kaya kinghana kong tabang. Daghang kay salamat. May buntag niyo tanan. Daghang salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Bye.